Isang ultrasound ang nagwasak sa aking mundo. Hindi ito sa aking sinapupunan, kundi sa kabit ng aking asawa. Habang pinaglilingkuran ko ang pamilya niya, pinagtaksilan ako ni Mateo sa ilalim mismo ng aking ilong. Pero nagkakamali si Doña Aurora kung akala niya ay mananatili akong api. Ang bawat luhang pumatak ay magiging lason para sa kanilang kasamaan. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ay nawala na? Ang paghihiganti ba o ang kapayapaan? Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Maricel. Common sense naman, aanhin namin ang talino at pagiging doktor mo kung hindi mo naman kayang bigyan ng tagapagmana ang pamilyang ito. Monica is pregnant with Mateo's son, and in this family, that child is the only thing that matters now. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng mansyon, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang binibitawan ng kanyang biyenan ang mga salitang iyon, naramdaman ni Maricel ang biglang pagbigat ng kanyang mga kamay. Sa loob ng maliit na pulang kahon na pelus, na hawak niya ay isang mamahaling relo, isang regalo para sa kanilang ikalimang anibersaryo ni Mateo na pinag-ipunan niya mula sa kanyang mga sahod sa ospital. Ang bawat sentimo ng regalong iyon ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ng mga gabing hindi siya natulog para lamang mag-duty at makatulong sa mga gastusin nila, kahit na alam ng lahat na mayaman ang pamilya ni Mateo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maricel. Ang kanyang mga daliri, na dati ay matatag, sa paghawak ng scalpel upang magligtas ng buhay, ay nanginginig na ngayon. Unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa pulang kahon hanggang sa tuluyan itong dulasin mula sa kanyang palad. Walang anumang ingay na namayani sa kanyang pandinig, kundi ang tibok ng sarili niyang puso na tila unti-unting nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Ang relo, na dapat ay simbolo ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama, ay nakahiga na ngayon sa malamig na sahig. Nakabukas at hantad ang basag na kristal nito. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay hindi man lamang makatingin sa kanyang mga mata. Nakayuko ito, tila mas interesado sa disenyo ng mamahaling tiles kaysa sa pighati ng kanyang asawa. Ang katahimikan ni Mateo ay mas masakit pa kaysa sa matatalim na salita ni Doña Aurora. Ito ang lalaking hinalikan niya bago siya pumasok sa ospital kaninang umaga. Ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na walang pakialam kung humihinga pa ba siya. Mateo, magsalita ka naman, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Sabihin mong hindi ito totoo. Sabihin mong nagbibiro lang si Mama. Ngunit sa halip na yakap o pagtatanggi, ang natanggap ni Maricel ay ang marahang paghakbang ni Mateo palapit sa kanya. Hindi upang amuin siya, kundi upang ilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng center table. Ang puting sobre ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng silid. I'm sorry, Maricel, pero tama si Mama. Kailangan ko ng pamilya, kailangan ko ng anak na hindi mo maibigay sa akin sa loob ng 5 taon. Ayaw ko nang magkunwari. Masaya kami ni Monica. Ang malamig na pahayag ni Mateo. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Maricel. Naalala niya ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang mga pagkakataong pinili niyang magtrabaho ng higit sa oras para lamang suportahan ang mga luho ni Mateo noong nagsisimula pa lamang ito sa negosyo. Ang mga gabing tiniis niya ang pang-iinsulto ni Doña Aurora dahil sa kanyang simpleng pinagmulan, lahat ay tiniis niya sa ngalan ng pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay itinapon na parang basura dahil lamang sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginusto, ang hindi pagkakaroon ng anak.
Lalong naging masakit ang katotohanan dahil alam ni Maricel na bago siya umuwi, galing siya sa ospital upang asikasuhin ang mga papeles para sa isang espesyal na fertility treatment na balak niyang isurpresa kay Mateo. Ang pag-asang yon ay biglang naglaho, pinalitan ng isang madilim na hukay ng kawalan. Tumingin si Doña Aurora sa kanya ng may mapanguyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Huwag kang mag-alala, Maricel. Hindi ka naman namin palalayasin ng walang dala. Pero huwag na huwag kang gagawa ng eksena. Isipin mo ang reputasyon mo bilang doktor. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong pati ang lisensya mo ay mawawala sa'yo. Ang banta ng kanyang biyenan ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Ang kanyang propesyon, ang tanging bagay na natitira sa kanya, ay ginagamit na ring panakot laban sa kanya. Napasandal si Maricel sa pader. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang malaking kulungan na puno ng mga kaaway. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tila bumalik ang kanyang gunita noong araw ng kanilang kasal. Ang mga pangako ng katapatan, ang mga tawa, at ang pangarap ng isang masayang pamilya. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay isa lamang palang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pintuan. Tila hindi na makapaghintay na lisanin ang silid na yon. O marahil ay lisanin ang buhay ni Maricel. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at hindi lumingon. Pirmahan mo na ang annulment papers, Maricel. Huwag na nating pahabain pa ito. Para na rin ito sa ikabubuti nating lahat. Naiwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng marangyang sala, mag-isa sa harap ng kanyang gumuhong mundo. Ang pulang kahon sa sahig ay nananatiling bukas. Ang basag na relo ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang uri ng pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. Isang pagod na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan nga ba dapat magtiis ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at magsilbi? Ang bawat sakripisyo ba ay nakatadhana lamang na mawi sa pagtataksil? Habang tinitignan niya ang puting sobre sa lamesa, isang nakapanlulumong tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang iwanan. Paano nga ba muling bubuuin ang isang buhay na ang bawat piraso ay sadyang dinurog ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong pagkatao? Hindi pa man natatapos ang gabi, isang panibagong panganib ang naghihintay sa kanya sa labas ng mansyong ito. Isang panganib na hindi lamang kikitil sa kanyang puso, kundi maging sa kanyang dangal bilang isang manggagamot. Hindi sapat ang sakta ng iyong puso. Kailangang pati ang iyong dangal ay yurakan hanggang sa wala nang matira sa iyong pagkatao. Iwan mo na ang lahat ng gamit na ibinigay namin sa iyo, Maricel. Mula sa mga alahas hanggang sa huling hibla ng damit na suot mo, dahil wala ka namang dinala rito, kundi ang iyong ambisyon at ang pagmumukha mong akala mo ay laging tama. Ang boses ni Doña Aurora ay nanunuot sa bawat sulok ng silid habang pinapanood niya si Maricel na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa gitna ng gabi. Ang bawat tupi ng damit ay tila isang mabigat na pasanin para kay Maricel. Wala siyang ibang naririnig, kundi ang mahinang paghagulhol ng sarili niyang diwa na pilit na kumakapit sa katiting na lakas. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay humahampas sa mga bintana na lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila nakikiramay sa kanyang pagkakalugmok. Hindi siya sumagot. Alam niyang ang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. Sa halip, mas pinili niyang damhin ang sakit, ang bawat kirot na tila isang kutsilyong dahan-dahang humahati sa kanyang puso. Kinabukasan, pumasok pa rin si Maricel sa ospital. Sa gitna ng bagyo sa kanyang personal na buhay, ang puting uniforme ang nagsisilbing balutin niya. Dito, siya ay isang doktor.
Dito, siya ay kailangan. Dito, may kontrol siya. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga bulong na tila mga bubuyog na hindi mamatay-matay. Ang balita tungkol sa paghihiwalay nila ni Mateo at ang pagbubuntis ni Monica ay mabilis na kumalat na parang lason sa mga ugat ng ospital. "Doktora, maayos lang po ba kayo?" Tanong ni Nurse Sarah, ang kanyang assistant, na tanging nakakaintindi sa kanya. "Ayos lang ako, Sarah. Kamusta si Mang Carding?" Pilit ang nakangiti ni Maricel. Si Mang Carding ay isang matandang pasyente na itinuturing na niyang parang ama. Isang mangingisda na may malubhang karamdaman sa puso, ngunit laging may dalang kwento ng pag-asa. "Nakahanda na po ang gamot niya para sa ngayong umaga, Doc. Hinihintay na lang po kayo," tugon ng nurse. Pumasok si Maricel sa silid ni Mang Carding. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor ang nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat, may misyon pa siya. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng ospital, si Doña Aurora ay kasalukuyang nakikipag-usap sa head of pharmacy. May mga kamay na gumalaw sa dilim, may mga vial na napalitan, at may isang malinis na plano na nakahanda ng pumatay hindi lamang ng buhay, kundi ng isang pangarap. Kinuha ni Maricel ang syringe. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kasing tatag ng bato, ay bahagyang nanginig nang maalala niya ang mukha ni Mateo habang binibigay ang annulment papers. Huminga siya ng malalim. "Para sa pasyente, Maricel, mag-focus ka," bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang itinurok ang gamot sa IV line ni Mang Carding. Ang matanda ay ngumiti pa sa kanya bago ito pumikit upang magpahinga. "Salamat, doktora. Napakabuti mong tao. Pagpalain ka ng Diyos," mahinang sabi ni Mang Carding. Ilang minuto lamang ang lumipas. Ang katahimikan ng silid ay biglang nawasak. Ang monitor, na nagpapakita ng tibok ng puso, ay biglang bumilis, na lumilikha ng isang sunod-sunod at nakakatarantang tunog na tila isang hiyaw ng saklolo. Ang katawan ni Mang Carding ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang bibig ay bumubula. Tila may isang halimaw na kumakain sa kanya mula sa loob. "Mang Carding! Mang Carding, anong nangyayari?" Sigaw ni Maricel. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib dahil sa takot. Mabilis siyang gumalaw upang suriin ang pasyente, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nakabaon sa putik. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang mga doktor at security guard. Kasunod si Doña Aurora na may dalang pekeng gulat sa kanyang muka. "Anong ginawa mo, Maricel? Anong itinurok mo sa kanya?" Sigaw ng isa pang senior doctor na matagal nang inggit sa kakayahan ni Maricel. Ang tamang gamot lang ang ibinigay ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan." Halos magmakaawa ang boses ni Maricel habang pilit na isinasalba ang buhay ni Mang Carding. Ngunit sa bawat pindot niya sa dibdib ng matanda, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng buhay nito. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maricel ang kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Aurora sa pintuan, hindi gumagalaw, walang emosyon sa mukha maliban sa isang munting kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Maricel, hindi ito aksidente, ito ay isang bitag. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang mahaba at patag na tunog mula sa monitor. Ang linyang nagpapakita ng buhay ni Mang Carding ay naging tuwid na. Wala na ang matanda. Wala na ang kaisa-isang tao na nagbigay sa kanya ng ngiti ngayong umaga. "Inaaresto ka namin sa hinala ng medical malpractice at sadyang pagpatay sa pasyente." Ang malamig na boses ng security officer ang huling narinig ni Maricel bago siya naramdamang tila hiningan ng hininga. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na binuo upang magpagaling, ngunit ngayon ay pinararatangang pumatay. Ang bawat daliri niya
ay tila may bahid ng dugong hindi naman sa kanya. Ngunit alam niyang kahit anong hugas ang gawin niya, ang mantsang ito ay mananatili sa kanyang pangalan habang buhay. Paano mo ipagtatanggol ang iyong katotohanan kung ang bawat ebidensya ay sadyang binuo upang mabaon ka sa limot? At sino ang pakikinggan ng mundo? Ang isang doktorang wasak ang puso o ang makapangyarihang pamilya na handang bumili ng hustisya? Habang inilalabas siya sa ospital na nakaposa sa harap ng maraming tao, isang nakapanlulumong katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ni Mang Carding ay simula pa lamang ng mas malaking trahedya na inihanda para sa kanya. Wala ka ng karapatang tawaging Doktora Maricel. Ang puting gown na yan ay hindi na simbolo ng paggaling, kundi isang mantsa sa malinis na pangalan ng aming ospital. Ang mga salitang yon mula sa Board of Directors ay tila mga palasong may lason na bumaon sa kaniyang pagkatao. Nakatayo si Maricel sa gitna ng malamig na boardroom. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Sa harap niya, ang kaniyang stethoscope, ang kagamitang itinuring niyang bahagi ng kaniyang katawan sa loob ng maraming taon, ay nakalatag sa ibabaw ng makintab na kahoy, tila isang bangkay na wala ng buhay. Kinuha ni Doña Aurora ang kaniyang designer na panyo at marahang pinunasan ang kaniyang mga mata. Isang huwad na pagpapakita ng lumbay sa harap ng ibang mga opisyal ng ospital. It hurts me to do this, Maricel. You were like a daughter to me. Pero ang buhay ng pasyente ay hindi laro. We have to protect the integrity of this institution. Pahayag ng biyenan sa isang tono na puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Sa ilalim ng mesa, bumaon ang mga kuko ni Maricel sa kaniyang sariling palad. Ang hapdi ng kaniyang balat ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kaniyang kalooban. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ang kaniyang biyenan at sabihing ito ang may gawa ng lahat. Ngunit ang kaniyang boses ay tila ninakaw ng matinding pagkabigla. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat. Tila ang hangin sa silid na yon ay naging semento na dahan-dahang namumuo sa kaniyang mga baga. Paglabas niya ng boardroom, hindi pa natatapos ang kaniyang kalbaryo. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Monica. Ang kaniyang malaking tiyan ay hantad sa suot nitong hapit na dress, isang buhay na paalala ng pagtataksil ni Mateo. May hawak itong baso ng juice at may matamis na ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kaniyang mapanuring mga mata. Oh, Maricel, I heard the news. So sad naman. Wika ni Monica habang lumalapit. Ang tunog ng kaniyang mga takong sa sahig ay tila bawat segundo ng pagguho ng mundo ni Maricel. Don't worry. Mateo and I will handle everything here. Magpahinga ka na lang muna. Stress is not good for an ex-doctor. Huwag mo akong kausapin na parang nagmamalasakit ka, Monica. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit. Alam nating dalawa kung anong klaseng dumi ang ginawa niyo. Tumawa ng bahagya si Monica. Isang tunog na kasing talas ng bubog. Dumi? Maricel, look at yourself. Ikaw ang may dumi sa kamay. Ang buong ospital, ang buong bansa, alam na ikaw ang pumatay kay Mang Carding. Poor old man. He trusted you, di ba? Inilapit ni Monica ang kanyang mukha kay Maricel. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa huli. You're a failure as a wife and now, you're a failure as a doctor. Wala ka ng lugar dito. Sa sandaling iyon, dumating si Mateo. Tumayo siya sa likuran ni Monica at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kabit, isang protektibong kilos na hinding-hindi niya ginawa para kay Maricel nitong mga huling buwan. Monica, let's go. Baka ma-stress pa ang baby, sabi ni Mateo. Hindi man lamang tinitingnan ang kanyang asawa. Mateo? Tawag ni Maricel, isang huling pagsamo ng katarungan mula sa lalaking minahal niya. Ngunit ang tanging tugon ni Mateo ay ang pag-iwas ng tingin. I-turn over mo na ang ID at mga susi mo sa HR, Maricel.
We've already sent your suspension notice to the PRC. Please, huwag mo na kaming pahirapan pa. Naiwang mag-isa si Maricel sa gitna ng pasilyo habang ang mga kasamahan niya sa trabaho ay dahan-dahang lumalayo. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit? Ang bawat paghakbang niya patungo sa kanyang locker ay tila isang paglalakad patungo sa kanyang sariling bitayan. Inalis niya ang kanyang name tag. Binura niya ang kanyang pangalan sa whiteboard. Ang bawat piraso ng kanyang pagkakakilanlan ay isa-isang tinatanggal sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang malakas na kalansing ng kaniyang mga susi nang ilapag niya ang mga ito sa counter ng HR. Ang tunog na yon ay tila ang huling tuldok sa kaniyang karera. Sa labas ng ospital, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Habang naglalakad siya palabas ng gate, bit-bit ang isang maliit na kahon ng kaniyang mga personal na gamit, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, isang van ng balita. Ang mga kamera ay mabilis na itinutok sa kanya. Ang mga flash ng kinuha nilang litrato ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Doktora Maricel, totoo bang sadyang pinatay niyo ang pasyente para pagtakpan ng isang pagkakamali? Doktora, may pahayag ba kayo sa pamilya ni Mang Carding? Ang mga tanong ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Napayuko si Maricel, ang kanyang buhok ay basa na ng ulan, at ang kanyang puso ay tila isang mabigat na bato sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Doña Aurora na bumubulong ng isang nakakatakot na pangako. Paano mo lalabanan ng isang kaaway na pag-aari ang buong katotohanan? Miguel, help me! Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may lalim na hindi matitinag. I don't want to be a victim anymore. Kung gusto nilang gibain ang Casa de Memoria para sa kanilang kasinungalingan, hayaan nating itayo mo ang gusaling gusto nila. Pero gawin mo ito para sa akin. Be my eyes and ears inside his world. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila. At gusto kong makita kung paano guguho ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Isang simpleng mensahe na magpapabago sa takbo ng kanyang gabi at magdadala sa kanya sa isang landas na puno ng panganib at lihim. Isang landas na maaaring magligtas sa kanya o tuluyan siyang ubusin. Pirmahan mo na ito, Maricel. This is your only ticket out of jail. Huwag mo nang hintayin na mabulok ka sa kulungan dahil sa pride mo. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing tulis ng kristal na bumasag sa katahimikan ng madilim na gabi. Sa harap ni Maricel, sa gitna ng marangyang sala na dati ay kanyang pinagsilbihan, ay nakalatag ang isang makapal na dokumento. Hindi na ito annulment papers lamang. Ito ay isang waiver of rights at isang lihim na kasunduan na nagsasabing aaminin ni Maricel ang lahat ng pagkakamali sa ospital kapalit ng hindi pagtuloy ng demanda ng pamilya laban sa kanya. Nakatitig si Maricel sa dokumento. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa pagod at gutom. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kasing linis ng kanyang konsensya, ay nanginginig habang hawak ang ballpen. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, ang mga panahong ibinenta niya ang tanging pamana ng kanyang ina, isang antigong singsing para lamang pandagdag sa pondo ng ospital noong nagkaroon ng krisis. Ang lahat ng kanyang pagmamahal sa institusyong ito, ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa pamilya ni Mateo, ay nauwi lamang sa isang papel na maglilibing sa kanyang dangal ng buhay. Ma, kailangan ba talaga itong pirmahan ni Maricel ngayon? Gabi na at basang-basa siya sa ulan. Mahinang sabat ni Mateo mula sa gilid. Ngunit ang kanyang boses ay walang laman, walang tunay na malasakit. Para lamang siyang isang anino na sumusunod sa bawat utos ng kanyang ina. Huwag kang makialam, Mateo. Ginagawa ko ito para sa inyo ni Monica at para sa magiging apo ko. Bulyaw ni Doña Aurora bago muling hinarap si Maricel ng may mapanghamong tingin.
Ano, Maricel? Pipirma ka ba? O tatawagan ko na ang hepe ng pulisya para tuluyan kang makulong sa krimeng ikaw naman talaga ang gumawa? Sariwa pa sa isipan ni Maricel ang maliit na papel na nakita niya sa ilalim ng kaniyang maleta sa labas. Ang sulat kamay ni Nurse Sarah na nagsasabing, "Doktora, huwag kang maniniwala sa kanila. Ang vial ng gamot na ginamit kay Mang Carding ay itinago ko bago nila mapalitan. Alam ko ang totoo." Ang sikretong yon ang nagbigay sa kanya ng katiting na lakas upang ibaba ang ballpen. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kaniyang likod ay tuwid sa kabila ng kaniyang basang uniforme na dumidikit sa kaniyang balat. Ang lamig ng ulan ay tila nagpadalisay sa kaniyang isipan. "Hindi ako pipirma, Doña Aurora." Matapang na pahayag ni Maricel. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may paninindigan na tila isang pader na hindi matitibag. "Hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa at hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang katahimikang gusto ninyong bilhin." Ang mukha ni Doña Aurora ay namula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. "You ungrateful brat! Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, itinulong o ginamit niyo ako para linisin ang mga dumi ng pamilya niyo?" Ganti ni Maricel. Tumingin siya kay Mateo, ang kaniyang asawa, na kaniyang pinagkatiwalaan ng buong buhay. "Mateo, alam mo sa loob mo na wala akong ginawang masama. Alam mo kung sino talaga si Mang Carding sa buhay ng ospital na ito. Si Mang Carding ay hindi lamang basta mangingisda." Bago siya pumanaw, nalaman ni Maricel na ang matanda ay isa sa mga dating trabahador sa warehouse ng pamilya. Ang taong nakakaalam kung paano dinadaya ni Doña Aurora ang mga supply ng gamot para makatipid at makakuha ng mas malaking kita. Ang kaniyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpapatahimik. Umalis ka na. Umalis ka sa bahay na ito bago ko pa makalimutan na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Sigaw ni Doña Aurora habang itinutulak si Maricel palabas ng pinto. Sa gitna ng malakas na kulog at kidlat, muling naramdaman ni Maricel ang sampal ng hangin at ulan. Ang bawat patak ay tila humahapdi sa kaniyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang kaniyang asawa ay nanatili sa loob. Pinapanood siyang itapon sa dilim nang walang ginagawa. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, bitbit ang kaniyang basang maleta, nararamdaman ni Maricel ang bigat ng kaniyang mga binti. Ang kaniyang paningin ay unti-unting dumidilim. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan ay tila mga boses na nagtatawanan sa kaniyang sinapit. Ngunit sa kaniyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang sulat ni Nurse Sarah. Isang puting sasakyan ang biglang huminto sa kaniyang tapat. Ang ilaw nito ay naging sobrang liwanag na tila bumubulag sa kaniyang mga mata. Ang pintuan ay bumukas at isang boses ng lalaki ang tumawag sa kaniyang pangalan. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit tila nagbibigay ng isang mapanganib na pag-asa. "Maricel? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo?" Bago pa man siya makasagot, ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang huling naramdaman ni Maricel ay ang mainit na bisig ng isang estranghero na sumalo sa kaniyang pagkabuwal bago ang lahat ay tuluyang maging itim. Sino ang lalaking ito sa gitna ng dilim? At hanggang kailan kayang protektahan ng isang pirasong papel ang isang babaeng nawalan na ng lahat? Maliban sa kaniyang galit, wala ka ng mukhang ihaharap sa mundo, Maricel. Ang iyong pangalan ay hindi na pag-asa ang dala, kundi takot at pandidiri. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang tao, kundi mula sa kaniyang sariling gunita. Habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kaniyang mga mata, ang unang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng luma, ngunit malinis na silid. Isang amoy na malayo sa antiseptic na bango ng marangyang ospital na kaniyang kinalakihan. Ang kaniyang katawan ay tila bawat buto ay dinudurog ng isang dambuhalang makina
at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na tila isang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Nakaluhod siya sa isang maliit na kama. Ang kanyang basang uniforme ay napalitan na ng isang simpleng duster na amoy araw at sabon. Nang subukan niyang bumangon, ang bawat galaw niya ay sinabayan ng matinding hilo, tila ang buong silid ay umiikot sa isang nakakahilong sayaw. Napahawak siya sa kanyang ulo at doon niya napansin ang isang baso ng tubig sa tabi ng kanyang higaan. Dahan-dahan siyang uminom. Ang bawat lagok ay tila isang munting himala na bumubuhay sa kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang pansamantalang katahimikan ay agad na nawasak nang marinig niya ang malakas na boses mula sa isang telebisyon sa labas ng silid. Sa ating balita, ang hinahangaang cardiologist na si Dr. Maricel Valeriano de Vega ay tuluyan ng tinanggalan ng lisensya ng Professional Regulation Commission matapos mapatunayan ang malubhang kapabayaan sa pagkamatay ng isang pasyente. Ayon sa pamilya de Vega, labis ang kanilang pighati sa sinapit ng biktima at nakahanda silang makipagtulungan sa awtoridad upang makamit ang hustisya. Ang bawat salita ng news anchor ay tila mga hampas ng latigo sa kanyang likuran. Nakita niya sa screen ang kanyang sariling larawan, isang larawang kinuha noong siya ay nanumpa bilang doktor, puno ng pangarap at kislap sa mga mata. Ngayon, ang larawang yon ay ginagamit na simbolo ng isang kriminal. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis at marahas ang tibok nito na tila isang babala ng paparating na unos. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking sumalo sa kanya kagabi. Si Benji, ang kanyang kababata, na matagal nang nawala sa kaniyang buhay. Ngunit wala ang saya ng muling pagkikita sa kanyang mga mata, kundi ang labis na pag-aalala at lungkot. Maricel, gising ka na pala. Huwag ka munang gumalaw. Mataas pa ang lagnat mo, sabi ni Benji habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Nakita kita sa kalsada kagabi. Akala ko kung sino na ang nakahandusay sa gitna ng bagyo. Benji, ang lisensya ko. Wala na ang lahat. Bulong ni Maricel. Ang kaniyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Ang mga luhang kaniyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak na lumilikha ng mga basang bilog sa kanyang duster. Paano nila nagawa sa akin ito? Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng buhay na nailigtas ko, bakit isang pagkakamaling hindi ko naman ginawa ang tatapos sa lahat? Alam ko ang totoo, Maricel. Kilala kita. Hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa'yo. Sagot ni Benji, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paniniwala. Pero kailangan mong maunawaan, ang pamilya de Vega ay parang isang higanteng alimango. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang sipit para hindi ka makawala. Ang social media, ang mga balita, lahat ay kontrolado nila. Kinuha ni Maricel ang kanyang cellphone mula sa gilid at ang bumungad sa kanya ay libo-libong mensahe ng galit at pangiinsulto. Ang kanyang social media account ay binahan ng mga komento na tumatawag sa kanya na Dr. Killer at walang pusong asawa. May mga nag-post pa ng mga larawan ni Mateo at Monica na masayang namamasyal sa mall na may caption na Justice is served, finally free from the toxic wife. Ang sakit ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Hindi lamang siya pinagnakawan ng karera, pinagnakawan din siya ng kaniyang pagkatao. Ang bawat post, ang bawat tawa ni Monica sa kamera ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kaniyang mukha. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, na sabihin sa buong mundo ang katotohanan. Ngunit alam niyang, sa sandaling ito, walang sino man ang makikinig sa isang taong sadyang ginawang kontrabida sa sariling kwento. Hindi ako pwedeng manatili rito, Benji. Hahanapin nila ako rito. Wika ni Maricel habang pilit na tumatayo, kahit na ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly.
Gagamitin ni Doña Aurora ang bawat koneksyon niya para tuluyan akong mabulok sa kulungan. Tama ka? At may plano na ako, sabi ni Benji na lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay. May pinsan ako sa isang liblib na baryo sa probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan yon. Doon ka muna magtago. Doon ka muna magpagaling. Tumingin si Maricel sa labas ng bintana. Ang lungsod na dati ay kaniyang palaruan ay tila naging isang madilim na gubat na puno ng mga nanunubok na hayop. Ang kaniyang buhay bilang isang tanyag na doktora ay natapos na sa loob lamang ng isang gabi. Habang inihahanda ni Benji ang kanilang pag-alis, kinuha ni Maricel ang kaniyang stethoscope mula sa kaniyang bag. Marahan niyang hinaplos ang malamig na metal nito. Ang bawat ukit at gasgas nito ay may kalakip na alaala. Ito ang huling piraso ng kaniyang dangal. Dahan-dahan niya itong itinago sa ilalim ng kaniyang mga damit. Tila isang banal na relikya na kailangang protektahan. Sa kanilang paglalakbay palabas ng lungsod, nakita ni Maricel ang mga billboard na nagpapakita ng mukha ni Mateo bilang mukha ng bagong charity foundation ng pamilya De Vega. Ang kanyang asawa ay nagpapanggap na isang bayani habang siya ay tumatakas na parang isang magnanakaw. Isang matinding puot ang nagsimulang mamuo sa puso ni Maricel, isang puot na mas mainit pa kaysa sa kaniyang lagnat. Ngunit kasama ng puot na yon ay isang sumpa. Isang sumpa na balang araw, ang bawat luhang pumatak ngayong gabi ay babalik sa pamilya De Vega bilang isang baha na lulunod sa kanila sa sarili nilang kasamaan. Ngunit sa kabila ng lahat, paano nga ba magsisimulang muli ang isang babaeng ang tanging alam ay magligtas ng buhay kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang mamamatay tao? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang kaniyang pagtakas ay hindi pala ang wakas, kundi simula ng isang mas matinding pagsubok na susukat sa kaniyang pananampalataya at pag-asa? Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mga ilaw ng lungsod, isang huling tingin ang ibinigay ni Maricel sa kaniyang nakaraan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ng kalsada patungo sa hindi tiyak na bukas. Dito, hindi ka na kailangang magpaliwanag sa kahit na sino. Dito, hindi ka nila mahahanap, Maricel. Ang boses ni Benji ay naging isang mahinang bulong sa loob ng lumang bus na kanilang sinasakyan patungo sa Hilaga. Nakasandal ang ulo ni Maricel sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho at napapalitan ng madidilim na anino ng mga puno at bundok. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang pahina ng kanyang buhay na pinupunit at tinatapon sa hangin. Ang ingay ng makina ng bus ay nagsisilbing oyayi sa kanyang pagod na diwa. Isang monotonous na tunog na pilit nilulunod ang mga boses ni na Mateo at Doña Aurora sa kanyang isipan. Hawak ni Maricel ang kanyang maliit na bag sa kanyang kandungan. Yakap-yakap ito na tila ba doon nakasalalay ang kanyang buong hininga. Sa loob niyon ay ang kanyang stethoscope, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi niya kayang iwanan. Ramdam niya ang malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Humahaplos sa kanyang mga pisngi na tuyo na ang mga luha, ngunit nananatiling mamula-mula dahil sa nanunumbalik na lagnat. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang tinig ay halos mapatid sa sobrang hina. Ilang oras pa. Malapit na tayo sa hangganan ng probinsya. Sagot ni Benji habang inaayos ang kumot na ipinahiram niya sa kaibigan. Subukan mong umidlip muna. Alam kong hindi ka pa nakakakain ng maayos. Ngunit paano matutulog ang isang taong ang bawat pagpikit ay nagdadala sa kanya sa silid ni Mang Carding? Ang bawat pagkurap ni Maricel ay nagpapakita sa kanya ng linyang tuwid sa monitor, ang huling hininga ng matanda, at ang mapaglarong ng ngiti ng kanyang biyenan. Ang dilim sa labas ng bus ay tila sumasalamin sa kawalan ng katiyakan sa kanyang hinaharap. Siya, na dating tinitingala sa mga conference room at operating room, ay isa na ngayong takas na nagtatago
sa ilalim ng isang lumang baseball cap at malaking jacket. Nang sumikat ang araw, bumungad sa kanila ang isang payapang tanawin na malayo sa polusyon at ingay ng Maynila. Ang mga luntiang palayan ay tila isang dagat ng pag-asa, ngunit para kay Maricel, bawat magandang bagay na nakikita niya ay nagpapaalala lamang sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Huminto ang bus sa isang maliit na terminal kung saan ang alikabok ay malayang sumasayaw sa hangin. Sumasama sa bawat hininga ng mga taong naghihintay doon. Bumaba sila at sumakay sa isang tricycle patungo sa Barrio San Roque. Ang bawat talbog ng sasakyan sa hindi sementadong daan ay tila isang paalala ng kanyang bagong realidad. Wala ng kotseng de aircon, wala ng driver na nagbubukas ng pinto para sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mga huni ng ibon at ang kalansing ng kadena ng tricycle na tila isang mabigat na tanikala ng kanyang kapalaran. Pagdating sa bahay ng pinsan ni Benji, isang simpleng kubo na gawa sa kawayan at nipa, hinarap ni Maricel ang isang katotohanang hindi niya inasahan. Ang katahimikan ng probinsya ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang nakabibinging pagkakataon upang makinig sa sarili niyang sakit. Ito na ang bagong simula mo, Maricel, wika ni Benji habang inilalapag ang kanyang maleta sa sahig na gawa sa kawayan. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa mga siwang ng dingding na lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa madilim na sulok ng kubo. Lalapit sana si Maricel sa bintana nang mapansin niya ang isang lumang dyaryo na nakalatag sa ibabaw ng lamesa, ginagamit na pambalot ng tuyong isda. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pamilyar na mukha sa harapang pahina. Hindi ito mukha ng isang kriminal. Ito ang mukha ni Mateo, kasama si Monica, na namimigay ng tulong sa isang outreach program. Ang headline ay nagsasabing, Pamilya de Vega, naglunsad ng scholarship fund para sa mga biktima ng medical malpractice. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Ginamit nila ang kanyang pagkawasak upang bumuo ng sarili nilang imahe ng kabanalan. Ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay ay itinuturing na ngayong mga tagapagligtas. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makarinig siya ng isang malakas na katok sa pinto. Isang bata ang mabilis na pumasok, pawisan at umiiyak. Kuya Benji, tulungan niyo po kami. Ang lola ko, hindi na po humihinga ng maayos. Wala pong doktor sa bayan ngayon. Ang hiyaw ng bata na puno ng desperasyon. Nanigas si Maricel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang bag kung saan nakatago ang kanyang stethoscope. Ang instinto ng isang manggagamot ay biglang nagising, lumalaban sa kanyang takot na muling mapagbintangan. Tumingin si Benji kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang maling galaw, isang maling hinala mula sa mga taga-baryo at maaaring matuntun sila ng mga tauhan ni Doña Aurora. Ngunit ang hiyaw ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang konsensya. Huwag, Maricel, mapapahamak tayo, bulong ni Benji, hinahawakan ng kanyang braso. Ngunit sa labas ng kubo, ang tunog ng hirap na paghinga ng isang matanda ay maririnig na palapit ng palapit. Isang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pinararatangang pumatay. Susundin ba niya ang dikta ng kanyang takot upang manatiling tago o itataya niya ang kanyang huling kalayaan upang tuparin ang sumpa na kailanman ay hindi niya tinalikuran? Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa isang taong malapit ng bawiin ng langit. Baka ikaw pa ang sisihin sa kanilang paglisan. Ang babalangyo ni Benji ay tila isang malamig na agos ng tubig na sumalubong sa nag-aapoy na instinto ni Maricel. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ng bata, mga matang puno ng pakiusap at takot, hindi niya nakita ang panganib. Ang nakita niya ay ang sarili niyang sinumpaan sa harap ng dambana ng medisina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol
na nag-uutos sa kanya na kumilos, na huwag hayaang madaig ng takot ang kanyang tungkulin. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang kanyang stethoscope mula sa bag. Ang malamig na metal nito ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga daliri, isang pamilyar na bigat na nagbalik ng kanyang nawalang kumpiyansa. Dadalhin ko ang bag ko, Benji. Hindi ko kayang tumalikod. Ang maikli, ngunit matatag niyang sagot bago mabilis na sumunod sa bata, patungo sa isang maliit na dampa sa dulo ng pilapil. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila isang pagtakas mula sa kanyang madilim na nakaraan patungo sa isang hindi tiyak na liwanag. Nang makarating sila sa dampa, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na nakahiga sa papag na kawayan, si Lola Estela. Ang kaniyang paghinga ay mababaw at may kasamang kakaibang tunog, tila may mga tuyong dahon na nagkikiskisan sa loob ng kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim, isang senyales na ang hangin ay hindi na nakakarating sa kaniyang mga baga. Lumapit si Maricel. Ang kaniyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Na tila ba nasa loob siya ng isang modernong operating room sa halip na isang kubo na ang tanging ilaw ay ang sikat ng araw na dumadaan sa mga butas ng nipa. Ipinatong niya ang stethoscope sa dibdib ni Lola Estela. Ang bawat tunog na naririnig niya ay tila isang lihim na mensahe na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Benji, kailangan ko ng mainit na tubig at malinis na tela. Ngayon na. Ang utos ni Maricel, ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nabaon sa ilalim ng kaniyang pighati. Sa gitna ng kaniyang pagsusuri, napansin ni Maricel ang mga kamay ni Lola Estela. Magaspang, puno ng kalyo at nanginginig. Ito ang mga kamay na nagtanim at nag-ani para sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Mga kamay na katulad ng kay Mang Carding. Isang matinding kurot ang naramdaman ni Maricel sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa ospital. Dito, sa gitna ng kawalan, siya ang batas at siya ang pag-asa. Dahan-dahan niyang inayos ang posisyon ng matanda upang mas madaling makadaloy ang hangin. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang pindutin ang ilang bahagi ng katawan ni Lola Estela. Isang paraan upang pakalmahin ang nagwawalang sistema nito. Sa bawat haplos niya, tila ba ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at pananalig sa matanda. Isang munting himala ang nangyari. Ang marahas na pagtaas-baba ng dibdib ni Lola Estela ay dahan-dahang kumalma. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at ang unang nakita niya ay ang mukha ni Maricel, isang mukhang pagod ngunit puno ng liwanag. Salamat, anak. Ang mahinang bulong ni Lola Estela. Ang kaniyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Isang patak ng luha ang dulasin mula sa mata ni Maricel, ngunit agad niya itong pinunasan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng paghihilom na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Ang pasasalamat ng isang estranghero ay mas matamis pa kaysa sa anumang parangal na natanggap niya sa lungsod. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang mapansin niya ang mga taga-baryo na nagkakatipon na sa labas ng kubo, nakasilip sa mga siwang ng dingding, may pagkamangha at pagdududa sa kanilang mga mata. Ang balita tungkol sa bagong dating na marunong manggamot ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino ka ba talaga? Ang tanong ng isang lalaki mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Hindi nakasagot si Maricel. Alam niyang, sa sandaling sabihin niya ang kaniyang tunay na pangalan, ang kapayapaang kaniyang natagpuan ay maaaring maglaho. Ngunit bago pa man siya makabuo ng kasinungalingan, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng baryo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan at isang lalaki ang bumaba. Isang lalaking may suot na pamilyar na uniforme, may dalang baril at may isang malalim na sugat sa kaniyang braso na tila hindi basta-basta nakuha sa trabaho. Ang lalaki ay dumiretso sa dampa.
Ang kanyang mga mata ay malupit at naghahanap. Ang kanyang tingin ay tumigil kay Maricel at ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang nakakatakot na ngiti. Narinig ko na may magaling na doktora rito. Kailangan ko ng tulong mo at huwag mong subukang tumanggi kung ayaw mong maging puntod ang baryong ito. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman na isang doktora si Maricel sa kabila ng kanyang pagtatago? Ang panganib na kanyang tinatakasan ay tila sumusunod sa kanya kahit sa pinakaliblib na sulok ng mundo. At sa pagkakataong ito, hindi lamang kanyang lisensya ang nakataya, kundi ang buhay ng lahat ng taong kaniyang sinubukang iligtas. Huwag kang manginginig, doktora. Ang mga kamay na pumatay sa isang matanda ay dapat marunong ding magligtas ng isang taong tulad ko. Ang boses ng lalaki ay parang kiskis ng bakal sa semento, magaspang, tuyo, at puno ng banta. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Maricel ang lamig ng dulo ng baril na idiniin sa kanyang tagiliran. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw. Ang silid na puno ng amoy ng luma at tuyong nipa ay biglang napuno ng amoy ng kalawang at malansang dugo na nanggagaling sa sugatang braso ng estranghero. Si Benji ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit bago pa man siya makasigaw, ay binigyan siya ng lalaki ng isang matalim na tingin na tila ba isang babala na ang susunod na tunog na gagawin niya ay ang huli na. Umupo ka rito? Utos ni Maricel. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may bakas pa rin ng awtoridad na hindi kayang burahin ng takot. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis na pumapalo sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa malalim na sugat sa braso ng lalaki. Hindi ito basta sugat mula sa aksidente. Ito ay sugat mula sa isang tama ng bala. Inilabas ni Maricel ang kanyang mga kagamitan. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat, napansin niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang mundo. Mula sa bulsa ng lalaki, nalaglag ang isang maliit na vial ng gamot, isang vial na may pamilyar na tatak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Iyon ang eksaktong tatak ng gamot na itinurok niya kay Mang Carding. Ang gamot na pumatay sa kanyang karera. Ang gamot na alam niyang pinalitan ng pamilya De Vega. Saan mo nakuha ito? Bulong ni Maricel, ang kanyang kamay ay napatigil sa gitna ng paglalagay ng antiseptic. Ang hangin sa loob ng dampa ay tila naging mas mabigat. Ang lalaki na nakilala ni Maricel sa pangalang Gabriel base sa isang lumang ID na sumilip sa kanyang pitaka ay napadaing sa sakit. Huwag kang maraming tanong, doktora. Gawin mo lang ang trabaho mo. Iyan ang dahilan kung bakit ka pinalaya sa Maynila. 'Di ba? Dahil masyado kang maraming alam? Napahigpit ang hawak ni Maricel sa cotton ball. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang kumpirmasyon na ang kanyang pagpunta sa liblib na baryong ito ay hindi isang pagkakataon, kundi bahagi ng isang mas malaking disenyo. Sa gitna ng kanyang takot, isang kakaibang liwanag ng pag-asa ang sumilip. Ang lalaking ito, ang lalaking may baril at sugat, ang maaaring may hawak ng susi sa kanyang kalayaan. Habang tinatahi ni Maricel ang sugat ni Gabriel, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghuni ng mga kuliglig sa labas at ang paghinga ni Lola Estela na dahan-dahang nagiging regular sa kabilang sulok ng kubo. Sa bawat tusok ng karayom sa balat ng lalaki, tila ba tinatahi rin ni Maricel ang mga piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Hindi ako pumatay ng tao, Gabriel. Mahinang sabi ni Maricel habang itinatali ang huling buhol ng tahi. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng lalaki. At alam mo yon, sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyong hanapin ako? Tumingin si Gabriel kay Maricel nang may halong pagkamangha at pangungutya. Matalino ka nga, pero sa mundong ito, ang talino ay kamatayan.
Ang gamot na yan, ang vial na nakita mo, iyan ang ebidensya ng isang krimen na mas malaki pa sa inaakala mo. At ang pamilya De Vega, hindi sila hihinto hanggat hindi ka nagiging abo. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang biglang mangisay si Gabriel. Ang kanyang katawan ay naging matigas at ang kanyang mga mata ay tumirik. Isang reaksyon na hindi dapat mangyari mula sa isang simpleng tahi. Mabilis na sinuri ni Maricel ang vial na nalaglag. Doon niya nakita ang isang maliit na ukit sa ilalim ng bote. Isang batch number na tumutugma sa mga peking supply na matagal na niyang hinala sa warehouse ni Doña Aurora. Ngunit ang mas nakakapanghina ng tuhod ay ang nakitang dokumento sa loob ng bag ni Gabriel na bahagyang bumukas. Isang resibo ng transaksyon na may lagda ni Mateo. Isang transaksyon para sa disposal ng mga hindi gustong saksi. Biglang bumukas ang pinto ng dampa. Hindi ito si Benji. Ang siluweta ng isang tao sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang anino ng kamatayan. Isang boses na kailanman ay hindi niya malilimutan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang galing mo talagang magtago, Maricel. Pero kahit sa dulo ng mundo, amoy na amoy ko ang iyong kawalan ng utang na loob. Napatayo si Maricel. Ang stethoscope ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg, tila isang pabigat na bakal. Ang taong nasa pintuan ay hindi ang mga pulis, kundi ang kanang kamay ni Doña Aurora. Dala ang isang balitang magpapabagsak sa huling pader ng kanyang pag-asa. Patay na si Nurse Sarah, Maricel, at ikaw ang itinuturing nilang suspect sa kanyang pagkamatay. Paano mo lilinisin ang iyong pangalan kung ang bawat taong nagtangkang tumulong sa iyo ay isa-isang binubura sa mundo? At ano ang gagawin mo kung ang lalaking hawak mo ngayon, ang tanging ebidensya mo, ay dahan-dahan nang binabawian ng buhay sa harap ng iyong mga mata? Akala mo ba makakatakas ka sa lahat ng dumi na iniwan mo sa Maynila? You are a murderer, Maricel. Pinatay mo si Sarah dahil sa takot mo na ituro ka niya sa pulisya. Ang boses ni Rodel, ang kanang kamay ng kanyang biyenan, ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kubo. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Maricel ang biglang paglamig ng kaniyang mga daliri. Tila ba ang lahat ng dugo sa kaniyang katawan ay tumigil sa pagdaloy. Si Sarah, ang masiyahin at tapat na nurse na naging kaisa-isang kaibigan niya sa ospital, patay na. Napatitig si Maricel sa kaniyang sariling mga palad. Ang mga kamay na ito, na binuo upang magdugtong ng buhay, ay pinararatangan na naman ng pagkitil sa isang taong mahalaga sa kanya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ang mukha ni Sarah, ang mga ngiti nito, at ang huling sulat na puno ng pag-asa ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin, na ngayon ay nababahiran na ng dugo. Hindi totoo yan. Bulong ni Maricel. Ang kaniyang boses ay halos hindi marinig dahil sa bara sa kaniyang lalamunan. Si Sarah, hindi siya pwedeng mamatay. Nabalik lamang ang kaniyang diwa sa kasalukuyan nang marinig niya ang mabigat na paghinga ni Gabriel sa papag. Ang katawan ng lalaki ay dahan-dahang tumitigas, ang kaniyang mga labi ay nangingitim na, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng huling sinag ng liwanag. Sa gitna ng trahedya, kailangang pumili ni Maricel ang magluksa para sa kaibigan o ang iligtas ang kaisa-isang ebidensya na natitira sa kanya. Humakbang si Rodel palapit. Ang tunog ng kanyang bota sa sahig na kawayan ay tila bawat tibok ng orasan patungo sa kaniyang katapusan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Maricel. Isuko mo na ang lalaking yan at sumama ka na sa akin ng maayos. Doña Aurora is still being kind to you. Gusto ka lang niyang protektahan mula sa galit ng publiko. Protektahan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rodel. Ang kaniyang takot
ay dahan-dahang napapalitan ng isang nag-aapoy na puot. Ang sabihin mo, gusto niya akong itago para hindi lumabas ang katotohanan. Alam ko ang tungkol sa mga gamot, Rodel. Alam ko kung paano niyo ginagamit ang ospital para sa mga ilegal na gawain niyo. Biglang nagbago ang anyo ni Rodel. Ang mapagkunwari niyang ngiti ay napalitan ng isang malupit na titig. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. If you won't do it the easy way, then we'll do it the hard way. Mabilis na kumilos si Maricel. Kinuha niya ang maliit na bote ng antiseptic sa kaniyang tabi at buong lakas na ibinato ito sa mukha ni Rodel. Sa gitna ng pagkagulat nito, mabilis niyang kinuha ang stethoscope sa kaniyang leeg at ginamit ito upang harangin ang braso ni Rodel na tangkang bubunot ng baril. Benji, ang bata, ilabas mo sila rito. Sigaw ni Maricel habang pilit na pinipigilan ang paglapit ng lalaki. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng maliit na dampa. Ang mga gamit sa panggagamot ay nagkalat sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitang bakal ay tila isang malungkot na musika sa gitna ng labanan. Nararamdaman ni Maricel ang kaniyang limitasyon. Hindi siya isang mandirigma, siya ay isang doktor. Ngunit sa sandaling ito, ang kaniyang bawat instinto ay nakatutok sa kaligtasan ng kaniyang pasyente at ng kaniyang sariling dangal. Habang nagpupumiglas, naramdaman ni Maricel ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kaniyang pulso. Hindi ito si Rodel, ito si Gabriel. Ang lalaking akala niya ay wala ng malay ay biglang dumilat. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang huling mensahe sa ilalim ng simbahan. Mahinang bulong ni Gabriel bago tuluyang bumigay ang kaniyang katawan. Isang mahabang hininga ang kumawala sa kaniyang mga labi at ang kaniyang kamay na nakahawak kay Maricel ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan itong mahulog sa sahig. Gabriel, huwag! Sigaw ni Maricel. Sa labas ng kubo, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimulang marinig. Papalapit ng papalapit. Tumingin si Rodel sa bintana at pagkatapos ay kay Maricel ng may mapanganib na ngiti. Looks like your time is up, Doktora. Ang mga pulis na ang bahala sa'yo. Murderer kills another witness. Perfect headline, don't you think? Naiwang nakatayo si Maricel sa gitna ng kubo. Ang kaniyang puso ay tila isang pirasong papel na dahan-dahang sinusunog. Sa kaniyang harap ay ang malamig na bangkay ni Gabriel at sa labas ay ang mundong handang bumitay sa kanya sa isang krimeng kailanman ay hindi niya ginawa. Paano ka lalaban kung ang bawat hakbang mo ay tila nakaplano na ng iyong kaaway? At ano ang ibig sabihin ng huling salita ni Gabriel? Sumuko ka na, Maricel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilya natin. You're making it worse for everyone and frankly, it's embarrassing. Ang boses ni Mateo ay hindi tunog ng isang asawang nag-aalala, kundi isang hatol na puno ng pagkasuklam. Nakatayo siya sa pintuan ng dampa, suot ang kanyang mamahaling puting polo na tila hindi nabahiran ng alikabok ng probinsya, habang si Maricel ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng malapot at lumalamig na dugo ni Gabriel. Ang kaibahan nila ay tila langit at lupa. Ang isa ay mukhang bayani sa harap ng mga kamera at ang isa ay mukhang kriminal sa dilim. Naramdaman ni Maricel ang unti-unting pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang dugong ito ay hindi bunga ng kanyang galit, kundi ng kanyang bigong pagtatangka na magligtas ng buhay. Ngunit sa mata ng batas at sa mata ng lalaking minahal niya, siya ay isa lamang mamamatay tao. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang matalas na kirot. Ito ay isang mapurol at mabigat na pasanin na tila dinudurog ang kanyang mga buto. Pamilya? Mateo, kailan mo huling itinuring na pamilya ang asawa mo? Ang boses ni Maricel ay basag. Tila mga tuyong dahon na tinatapak-tapakan. Pinatay niyo si Sarah. Pinatay niyo ang kaisa-isang tao
na nakakaalam ng katotohanan. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa nurse na yon. Malamig na sabi ni Mateo habang diretso ang tingin kay Maricel. Matagal na siyang nahihirapan sa bigat ng mga lihim at problema sa ospital. Bahagya siyang huminga bago muling nagsalita. Matigas pa rin ang kanyang mukha. At tungkol naman sa lalaking ito, dagdag niya habang itinuro ang walang malay na katawan sa harap nila. Nakita ng mga tao na buhay pa siya nang pumasok dito. Ngayon, may nangyari sa kanya habang ikaw ang huling kasama niya. Nabalot ng tensyon ang buong silid habang ang lahat ng mata ay napunta kay Maricel. Isa kang doktor, mabigat na sabi ni Mateo. Alam mo kung gaano kadelikado ang bawat desisyon at pagkakamali sa sitwasyong tulad nito. Nanatiling tahimik si Maricel habang ang mga paratang at pagdududa ay unti-unting bumibigat sa paligid niya. Isang matinding panginginig ang dumaan sa likod ni Maricel. Ang gaslighting ni Mateo ay tila isang sumpa na dahan-dahang bumabalot sa kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang bangkay ni Gabriel at sabihing ito ang kanyang ebidensya. Ngunit ang huling bulong ng lalaki tungkol sa simbahan ay nanatiling nakatago sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng ibigay ang impormasyong yon kay Mateo. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa kawayang sahig ay tila mga martilyo na nagpapako sa kanyang kinabukasan. Inalalaya ni Benji si Lola Estela sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalan ng magawa habang pinapanood ang kanyang kaibigan na pinupusasan. Nang maramdaman ni Maricel ang malamig na metal sa kanyang mga pulso, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang stethoscope, na kanina lang ay gamit niya sa panggagamot, ay nahulog sa sahig na may malungkot na tunog. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Lola Estela. Isang pangako na hindi pa tapos ang lahat. Dalhin na yan sa presinto, utos ni Mateo sa mga pulis bago siya lumapit ng sapat para tanging si Maricel lang ang makarinig. You should have signed the papers, Maricel. Ngayon, hindi lang lisensya ang mawawala sa'yo. I'll make sure you rot in a cell where no one can hear your lies. Habang inilalabas siya ng mga pulis sa dampa, bumungad sa kanya ang mga taga-baryo na dati ay may paghanga sa kaniyang mga mata. Ngunit ngayon ay may bakas na ng takot at pagdududa. Ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang kapalaran at ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila naisugasan ng dugong hindi naman dapat sa kanya. Sa loob ng sasakyan ng pulis habang papalayo sa baryo San Roque, isinandal ni Maricel ang kanyang ulo sa malamig na salamin. Ang huling sinabi ni Gabriel ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sa ilalim ng simbahan, anong sikreto ang nakatago doon? At mayroon pa ba siyang pagkakataong mahanap iyon bago siya tuluyang mabaon sa dilim ng bilangguan? Isang nakapanlulumong tanong ang naiwan sa kaniyang isipan. Hanggang kailan kayang panindigan ng isang inosenteng kaluluwa ang bigat ng isang kasalanang sadyang ipinasan sa kanya ng mundong kaniyang pinaglingkuran? Akala mo ba ikaw lang ang biktima rito? Maricel, tignan mo ako. Tignan mo ang babaeng ipinalit sa'yo. At sabihin mo sa'kin kung mukha ba akong nanalo. Ang tinig ni Monica ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng takot na ngayon lang narinig ni Maricel. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng munisipyo, ang tanging naghihiwalay sa dalawang babae ay ang mga rehas na bakal na kasing lamig ng kanilang mga kapalaran. Ang amoy ng lumang semento at ihi ay humahalo sa mamahaling pabango ni Monica, isang masangsang na paalala na kahit ang ginto ay hindi kayang itago ang baho ng kabulukan. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim sa paligid dahil sa puyat at walang tigil na pagluha. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi pangungutya ang nakita niya sa mga mata ni Monica. Sa halip, nakita niya ang isang pamilyar na anino, ang anino ng isang babaeng
unti-unti ring dinudurog ng pamilya De Vega. Anong ginagawa mo rito, Monica? Para saksakin ako ng mga salita mo habang nakakulong ako? Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay paos at tila isang tuyong batis. Sa halip na sumagot, dahan-dahang hinubad ni Monica ang kanyang suot na mamahaling silk scarf. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng selda, bumungad kay Maricel ang mga pasa sa leeg at balikat ng babae. Ang mga marka ng daliri ay malinaw pa, tila isang madilim na kwintas na isinuot sa kanya ng karahasan. Pinatira nila ako sa mansyon para alagaan ang bata. Simula ni Monica, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pero hindi ako reyna doon, Maricel. Ako ay isang bilanggo. Isang incubator para sa tagapagmana na gusto ni Doña Aurora. At si Mateo? Wala siyang ginagawa habang pinapahirapan ako ng nanay niya dahil lang sa hindi ko maubos ang mga vitamins na pinapainom nila sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Vitamins? Anong kulay ng mga tabletas na yan, Monica? Puti na may tatak na avi? Sabi ni Doña Aurora, pampalakas daw yun ng bata. Pero simula nang inumin ko yun, lagi akong nahihilo at sumasakit ang tiyan ko. Maricel, natatakot ako para sa anak ko. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bilang isang doktor, alam niya ang tatak na yon. Hindi iyon vitamins. Iyon ay bahagi ng mga peking supply na nakita niya sa vial ni Gabriel. Ginagamit ni Doña Aurora ang sarili niyang apo para sa isang eksperimento o marahil ay para kontrolin ang emosyon ni Monica. Ang kalupitan ng matanda ay walang hangganan. Kahit sariling dugo ay handang isakripisyo para sa kapangyarihan. Bakit ka nagsasabi sa akin ito? Bulong ni Maricel. Ako ang asawang inagawan mo ng lahat. Isang mapait na luha ang dumasal sa pisngi ni Monica. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung gaano sila kasama. At dahil nalaman ko ang ginawa nila kay Nurse Sarah. Hindi siya nagpakamatay, Maricel. Narinig ko si Rodel na kausap si Doña Aurora. Pinatahimik nila siya dahil may hawak siyang listahan ng mga pekeng gamot na itinatago nila sa bodega sa ilalim ng lumang simbahan sa bayan. Tila tumigil ang paghinga ni Maricel. Sa ilalim ng simbahan, ang huling sinabi ni Gabriel ay totoo. Ang bodega ng mga kamatayan ay nandoon lang, naghihintay na matuklasan. Kailangan mong makalabas dito, Maricel. Mabilis na sabi ni Monica habang inilalabas ang isang maliit na susi mula sa kanyang bag. Ninakaw ko ito sa mesa ng hepe habang abala sila sa labas. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita kayang tulungan, pero kailangan nating iligtas ang anak ko mula sa pamilyang yan. Nakatitig si Maricel sa susi na nakapatong sa palad ni Monica. Isang alyansa sa pagitan ng dalawang babaeng sinira ng iisang pamilya. Ang puot na nararamdaman niya para kay Monica ay hindi biglang naglaho, ngunit sa harap ng mas malaking demonyo, naging magkakampi sila sa hirap. Paano ka, Monica? Kapag nalaman nilang tinulungan mo ako, hindi ka nila bubuhayin. Babala ni Maricel, wala na akong buhay kung mananatili ako doon. Tugon ni Monica ng may pait. Patunayan mong inosente ka. Patunayan mong sila ang mga mamamatay tao. Iyan lang ang tanging paraan para maging malaya kami ng anak ko. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang makarinig sila ng mga mabibigat na yabag ng bota sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa semento ay tila isang babala na tapos na ang kanilang oras. Bilisan mo na! Bulong ni Monica bago mabilis na isinuot muli ang kanyang scarf at tumayo ng tuwid. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging matapang. Habang papalayo si Monica, naiwan si Maricel na hawak ang susi sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagkakataong makalaya ay nasa harap na niya, ngunit kasama nito ang responsibilidad na harapin ang mga halimaw sa kanilang sariling teritoryo. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa selda, ngunit sa pagkakataong ito,
Ang dilim ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng isang munting liwanag ng pag-asa, bagaman ito ay nanggaling sa taong pinakahuling inaasahan niyang magbibigay nito. Paano magtatago ang isang takas na doktor sa isang bayan kung saan ang bawat sulok ay pag-aari ng kanyang kaaway? At sapat ba ang isang susi para buksan ang pintuan ng katarungan na matagal nang kinandado ng pera at dugo? Ang kalayaan ba ay tunay na matamis kung kailangan mong gumapang sa dilim tulad ng isang magnanakaw upang mabawi ang iyong sariling dangal? Ang tanong na yon ay tila isang lason na bumabagabag sa isipan ni Maricel habang dahan-dahan niyang ipinapasok ang susi sa butas ng lumang kandado ng selda. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo at ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob nito ay tila kasing lakas ng kulog sa gitna ng katahimikan ng munisipyo. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang kumurap. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pakikipagpatintero sa kamatayan. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto nang walang anumang ingay, mabilis na lumabas si Maricel. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog, maingat, mabigat, at puno ng kaba. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya sa pasilyo ay lumilikha ng mahahabang anino na tila mga kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman. Nakalabas siya sa likod ng gusali kung saan ang ulan ay tila naging isang ambon na lamang. Ngunit ang putik sa lupa ay nananatiling traidor sa kanyang bawat paghakbang. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naghihintay si Benji. Ang kaba sa mukha ng kanyang kababata ay hindi maikakaila, ngunit ang katapatan nito ang nagsisilbing kaisa-isang poste na sinasandalan ni Maricel. "Maricel, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo," bulong ni Benji habang mabilis na iniaabot ang isang itim na jacket. "Kailangan nating magmadali. Sa oras na malaman nilang wala ka na sa selda, ititirik nila ang bawat kalsada sa bayang ito." "Sa lumang simbahan, Benji. Kailangan nating pumunta sa lumang simbahan," ang matatag na utos ni Maricel habang isinusuot ang jacket upang itago ang kanyang maruming duster. "Ano? Delikado doon, Maricel? Ang bodega sa ilalim niyon ay balitang binabantayan ng mga tauhan ni Rodel," babala ni Benji. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Iyon lang ang tanging paraan, Benji. Nandoon ang listahan ng mga gamot na hawak ni Sarah bago siya patayin. Nandoon ang katotohanang magpapalaya sa akin at magliligtas sa anak ni Monica. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, gusto ko ay mamamatay akong lumalaban para sa katotohanan." Tugon ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Benji. Tahimik silang naglakad sa mga pilapil, iniwasan ang mga pangunahing kalsada kung saan ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay patuloy na naghahanap. Ang bawat huni ng kuliglig at ang bawat kaluskos ng mga dahon sa hangin ay nagpapatalon sa puso ni Maricel. Ang kanyang katawan ay pagod na. Ang kanyang lagnat ay tila bumabalik. Ngunit ang puot at ang pag-asa ay tila isang gasolina na nagpapatakbo sa kanyang nanghihinang sistema. Pagdating nila sa lumang simbahan ng San Roque, ang malaking estruktura na gawa sa adobe ay tila isang dambuhalang bantay sa gitna ng kadiliman. Ang mga estatwa ng mga santo na nakahanay sa labas ay tila nakatingin sa kanya ng may awa at panghuhusga. Ang amoy ng lumang kahoy at kandila ay humahalo sa amoy ng basang lupa, na lumilikha ng isang atmosfera na puno ng kabanalan, ngunit may nakatagong kasamaan sa ilalim. Dito sa likod, sa may kumpisalan, bulong ni Maricel, naaalala ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga lihim na lagusan ng simbahan noong panahon ng digmaan. Dahan-dahan nilang itinulak ang isang mabigat na pinto sa gilid ng altar. Ang tunog ng pagkayod ng kahoy sa semento
ay tila isang daing ng isang naghihingalong kaluluwa. Sa loob, bumungad sa kanila ang isang hagdanang pababa, patungo sa isang madilim at mabahong lugar. Ang bawat baitang na kanilang tinatapakan ay tila isang paglusong sa kailaliman ng impyerno ni Doña Aurora. Sa dulo ng hagdanan, isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanila. Ang mga kahon na may tatak ng pamilya de Vega ay nakasalansan hanggang sa kisame. Ang amoy ng kemikal ay sobrang tapang na tila ba sinusunog nito ang loob ng ilong ni Maricel. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight at itinutok ito sa isa sa mga bukas na kahon. Doon niya nakita ang mga libu-libong vial ng gamot, ang parehong gamot na pumatay kay Mang Carding. Ang mga label ay huwad, ang mga batch number ay imbento. Sa gitna ng mga kahon, nakita ni Maricel ang isang maliit na itim na babag. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang notebook na puno ng sulat kamay ni Sarah, kasama ang mga resibo at dokumentong nag-uugnay kay Mateo at Doña Aurora sa isang pandaigdigang sindikato ng pekeng gamot. "Nahanap ko na, Benji. Nahanap ko na ang hustisya." Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang notebook ni Sarah. Isang halong saya at pait ang lumuap sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay biglang nawasak nang marinig niya ang malakas na kalansing ng isang bakal na pinto na isinasara mula sa itaas. Ang tunog ng mekanismo na naglalak ay umalingaw-ngaw sa buong basement, tila isang huling hantungan. Isang matinding liwanag mula sa isang malakas na flashlight ang tumama sa mukha ni Maricel na naging dahilan upang mapapikit siya sa sobrang silaw. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa dilim, isang tawang puno ng katusuhan at walang hanggang kasamaan. "Sabi ko na nga ba, ang isang asong gutom ay laging babalik sa kung nasaan ang buto." You played well, Maricel. Pero sa simbahan na ito, ako ang Diyos na nagpapasya kung sino ang mabubuhay at sino ang magiging bahagi na lamang ng pundasyon. Nakatayo sa harap niya si Rodel, kasama ang 2 tauhan na may hawak na mga baril. At sa likuran nila, dahan-dahang lumabas ang silweta ng isang babaeng nakasuot ng itim na belo. Tila isang biyudang nagluluksa sa isang burol na siya rin ang may gawa. Tapusin na ang dulang ito. Ang malamig na utos ni Doña Aurora. "Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang halimaw, Maricel. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pangalang de Vega. Ang pangalang kinalimutan mong protektahan nang piliin mong maging isang pakialamerang doktor kaysa sa isang masunuring asawa." Ang boses ni Doña Aurora ay nanunuot sa bawat himaymay ng katawan ni Maricel. Kasing lamig ng amag na namumuo sa mga pader ng basement ng simbahan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga kahon ng pekeng gamot. Ang kanyang itim na belo ay tila isang pakpak ng buwitre na handang lumamon sa kanyang biktima. Sa kanyang tabi, si Rodel ay may hawak na isang galon ng gasolina. Ang amoy nito ay unti-unting lumulunod sa matapang na amoy ng mga kemikal sa silid. Naramdaman ni Maricel ang kanyang puso na tila isang bilanggo na pilit na sumusuntok sa kanyang mga ribs. Mahigpit niyang yakap ang notebook ni Sarah sa kanyang dibdib, ang kaisa-isang armas na hawak niya laban sa imperyo ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Benji na kasalukuyang hawak ng 2 tauhan ni Rodel. Ang mukha nito ay puno ng dugo, ngunit ang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya, nagbibigay ng huling babala para sa pamilya. "Doña Aurora, pinatay niyo si Mang Carding, pinatay niyo si Sarah." Ang tawag doon ay hindi proteksyon, kundi kasakiman. Ang matapang na sagot ni Maricel, kahit na ang kaniyang mga binti ay tila malapit ng bumigay. "Words, Maricel, napakaganda ng mga salita mo, pero walang makakarinig sa mga yan sa ilalim ng lupang ito." Wika ng matanda bago lumingon kay Rodel. "Tapusin na ito. Burn everything. Let the history of San Roque remember this as a tragic accident of 2 fugitives trapped in a fire." Dahan-dahang ibinuhos ni Rodel ang gasolina sa paligid. Ang tunog ng likidong tumatama sa sahig at sa mga kahon ay tila isang malungkot na ulan
na nagbabadya ng kamatayan. Kinuha ni Rodel ang kanyang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasalamin sa mga mata ni Maricel na nagpapakita ng kanyang huling hantungan. Ngunit bago pa man maibagsak ang lighter, isang malakas na tunog ng kampana ng simbahan ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang bawat batingaw ay tila isang babala mula sa langit. Sa gitna ng pagkagulat ni Rodel, kinuha ni Maricel ang isang bote ng kemikal na malapit sa kanya at buong lakas na ibinato ito sa paanan ng mga tauhan. Ang pagbasag ng kristal at ang pagkalat ng usok ay nagdulot ng pansamantalang kalituhan. "Benji, ngayon na!" sigaw ni Maricel. Sa gitna ng usok at amoy ng gasolina, nagawa ni Benji na sadyang itulak ang isa sa mga tangke ng oxygen na nakatabi, na naging dahilan upang mawalan ng balanse ang mga tauhan. Mabilis na hinila ni Benji si Maricel patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga kahon, ang lumang tunnel na ginagamit noon ng mga pari upang makatakas sa mga kaaway. Naririnig nila ang mga mura ni Rodel at ang galit na hiyaw ni Doña Aurora sa likuran nila. Ang apoy ay nagsimula ng kumalat. Ang init nito ay nararamdaman na sa kanilang mga likod. Gumapang si Maricel sa madilim at masikip na lagusan. Ang kaniyang mga kamay ay nasusugatan ng mga matatalas na bato, ngunit hindi niya binitawan ang notebook. Ang kaniyang bawat hininga ay puno ng alikabok at takot, ngunit ang pagnanais na mabuhay ay mas matimbang kaysa sa ano pa mang sakit. Pagkalipas ng tila habambuhay na paggapang, bumungad sa kanila ang sariwang hangin sa gitna ng kagubatan sa likod ng simbahan. Nakita nila mula sa malayo ang makapal na usok na lumalabas mula sa mga bintana ng basement. Ang simbahan ay tila lumuluha ng itim na usok. "Kailangan nating bumalik sa Maynila, Benji. Ngayon din," bulong ni Maricel habang pinupunasan ng uling sa kanyang mukha. 1 linggo ang lumipas. Ang lungsod ng Maynila ay abala sa paghahanda para sa Grand Anniversary Gala ng De Vega Foundation. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagtipon-tipon sa isang marangyang hotel upang parangalan ang kabutihang loob ni Mateo at Doña Aurora. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang mga tawa ay puno ng kaplastikan, at ang bawat baso ng wine ay tila puno ng dugong dumanak para sa kanilang yaman. Nakatayo si Mateo sa entablado, suot ang kanyang mamahaling tuxedo, habang si Monica ay nasa kanyang tabi, pilit na itinatago ang mga pasa sa ilalim ng makapal na make-up. Si Doña Aurora naman ay nakaupo sa harap, tila isang reyna na naghihintay ng kanyang korona. "Tonight, we celebrate the life we have saved and the future of healthcare in this country," simula ni Mateo sa kanyang speech. Ngunit bago siya makatapos, ang malaking double doors ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay biglang tumigil at ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Isang babae ang pumasok. Hindi na ito ang gusgusing takas na nakita sa probinsya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting coat ng doktor. Ang kaniyang stethoscope ay nakasabit ng may dangal sa kaniyang leeg. At ang kaniyang mukha ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Si Maricel. Sa kaniyang kanang kamay, hawak niya ang itim na notebook ni Sarah. Sa kaniyang likuran, hindi na mga pulis ng probinsya ang kasama niya, kundi ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation at ang mga media outlets na kaniyang tinawagan bago pumasok. Ang selebrasyong ito ay tapos na, Mateo. Ang boses ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at walang bahid ng takot. "Nandito ako hindi para humingi ng tawad, kundi para ibigay ang hustisyang matagal niyo nang ninanakaw." Ang mukha ni Doña Aurora ay nawalan ng kulay, tila isang estatwa ng adobe na dahan-dahang nagigiba. Si Mateo ay napakapit sa podium. Ang kanyang panginginig ay hantad na sa lahat. Nang itaas ni Maricel ang notebook, isang screen sa likod ng entablado,
na dati ay nagpapakita ng mga charity works ng pamilya, ay biglang nagpakita ng mga litrato ng mga pekeng gamot at ang mga dokumentong magpapatunay sa kanilang krimen. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ilaw ay hindi para sa parangal, kundi para sa kahiyahiyang pagbagsak ng isang imperyo. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Maricel, isang putok ang narinig mula sa madilim na sulok ng ballroom. Isang tao ang hindi papayag na matapos ang gabing ito nang walang huling biktima, sino ang nagpaputok? At sa gitna ng kaguluhan, magagawa bang maisalba ni Maricel ang kaisa-isang buhay na kaniyang ipinangakong protektahan bago ang lahat ay tuluyang maging abo? Ang tunog ng putok ng baril ay naging hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang kasinungalingan. Ang usok mula sa kasingit-singitan ng ballroom ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango at alak, habang ang mga hiyaw ng takot ay tila mga ibon na nagliliparan sa gulat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Maricel. Hindi siya kumurap, hindi siya gumalaw. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa podium, kung saan ang kaniyang nakaraan ay dahan-dahang nagdurugo. Hindi si Maricel ang tinamaan. Sa paanan ng entablado, si Rodel ay mabilis na dinaluhong ng mga ahente ng NBI bago pa man niya mabitawan ang pangalawang bala. Ang kaniyang baril ay tumama sa marmol na sahig na lumikha ng isang matunog at malamig na kalansing bago ito tuluyang lumayo sa kaniyang abot. Ang bala ay tumama lamang sa malaking kristal na chandelier sa itaas, na nagdulot ng pag-ulan ng mga bubog na tila mga diamanteng walang halaga sa harap ng katarungan. Maricel, tama na ito, maawa ka sa amin. Ang hiyaw ni Mateo ay puno ng desperasyon. Nakaluhod siya sa entablado. Ang kaniyang mukha ay basa ng pawis at luha. Tila isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. I'll give you everything. Ang pera, ang ospital, ang bahay. Just stop this. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang lumapit si Maricel sa kaniyang asawa. Ang bawat hakbang ng kaniyang sapatos ay tila isang hatol na umaling-awngaw sa ballroom. Nang makarating siya sa harap ni Mateo, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang mga matang dati ay kaniyang sinasamba. Ngunit ngayon, ay puno na lamang ng pait at awa. Pera, Mateo? Sa tingin mo ba ang buhay ni Mang Carding ay may katapat na halaga? Ang buhay ni Sarah? Ang boses ni Maricel ay mahinahon, ngunit kasing talas ng kaniyang scalpel. Ang dignidad ko bilang doktor ay hindi mo mabibili dahil ikaw mismo, wala ka niyon. Sa kabilang panig, si Doña Aurora ay pilit na tumatayo ng tuwid kahit na ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa sobrang galit. Ang kaniyang maskara ng pagiging banal ay tuluyan ng natuklap. You are nothing but a commoner, Maricel. Isang hamak na scholar na pinulot namin sa putikan. Utang mo sa amin ang lahat ng kinalalagyan mo. Kung hindi dahil sa pamilya De Vega, mabulok ka sana sa isang maliit na klinika sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maricel. Mas gusto ko pang mabulok sa isang maliit na klinika na may malinis na konsensya kaysa manirahan sa isang mansyong nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng inosenteng tao. Aurora, lumapit ang pinuno ng NBI at inilabas ang warrant of arrest. Sa sandaling marinig ni Doña Aurora ang kanyang mga karapatan, ang kanyang boses ay naging isang matinis na hiyaw ng pagtanggi. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. I have connections. Tatawagan ko ang gobernador. Tatawagan ko ang lahat. Walang koneksyon ang makakapagligtas sa inyo sa gabi na ito, Doña Aurora. Ang malamig na sagot ng opisyal habang ipinupusasa ng matanda. Ang bawat kislap ng kamera ng mga media na nasa paligid ay tila mga sampal sa mukha ng mga De Vega. Ang kanilang grand gala ay naging grand trial sa harap ng buong bansa. Nakita ni Maricel si Monica sa isang sulok. Yakap ang kaniyang tiyan habang umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Tumango si Maricel sa kanya.
Isang tahimik na pangako na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi na lalaking alipin ng kasamaan ng mga De Vega. Habang inilalabas si Mateo at Doña Aurora sa hotel, ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanila ay tila diring-diri na tumatabi. Ang hiya, shame, na kanilang kinatatakutan ay dumating na ng may kasamang bagsik. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa mga dokumentong hawak ni Maricel, kundi sa pagkakabura ng kapangyarihang kanilang inabuso. Naiwan si Maricel sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay dahan-dahang bumabalik, ngunit ang hangin ay tila mas magaan ng huminga. Inalis niya ang kanyang stethoscope at hinawakan ito ng mahigpit. Nararamdaman niya ang presensya ni Sarah at Mang Carding sa kanyang paligid na tila ba bumubulong ng salamat. Tapos na, Sarah. Maaari ka nang magpahinga. Bulong ni Maricel sa hangin. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Maricel ang isang matinding pagod na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Ang kaniyang misyon sa lungsod ay tapos na. Ang kaniyang mga kamay ay muling malinis at ang kaniyang pangalan ay muling maningning. Ngunit nasaan ang kaniyang tunay na tahanan? Isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa pintuan ng ballroom. Nakatayo doon si Benji. May daladalang isang maliit na bag at may ngiting puno ng pag-asa. Handa ka na bang umuwi, Doktora? Napangiti si Maricel. Ang salitang uwi ay wala sa mansyong kaniyang iniwan, kundi sa mga luntiang bukid at sa mga taong tunay na nangangailangan sa kanya. Ngunit bago siya makalabas, isang huling dokumento ang iniabot sa kanya ng isang abogado. Isang dokumentong magpapabago sa kaniyang kinabukasan sa paraang hindi niya inaasahan. Ang hustisya ay hindi lamang isang pirasong papel, kundi ang paghinga ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng pagkakasakal. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Maricel habang hawak niya ang dokumentong iniabot ng abogado. Hindi ito isang subpina o utos ng pag-aresto. Ito ang kaniyang opisyal na reinstatement mula sa Professional Regulation Commission at ang legal na pagbawi sa kaniyang mga ari-arian na sadyang kinuha ng mga De Vega. Ang kaniyang pangalan ay malinis na muli. Ang kaniyang lisensya na itinuring niyang kaniyang buhay ay muling nagniningning sa kaniyang mga palad. Ngunit bago siya tuluyang lumisan sa lungsod na nagbigay sa kanya ng labis na pait, may isang huling kabanata na kailangan niyang tapusin. Ang kaniyang paglalakad patungo sa detention cell ay hindi na puno ng takot. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ng presinto ay may kasamang tunog ng pagtitiwala at dangal. Sa likod ng mga rehas, natagpuan niya si Mateo. Wala na ang kaniyang mamahaling polo at ang kaniyang mapagmataas na tingin. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kaniyang buhok ay magulo at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pagsisisi. Nang makita niya si Maricel, mabilis siyang lumapit sa mga rehas. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na umaabot sa kanya. Maricel, please, kausapin mo ang mga abogado. Sabihin mo sa kanila na napilitan lang ako. Si Mama, siya ang may plano ng lahat. Ang boses ni Mateo ay basag at puno ng desperasyon. Mahal pa rin kita, Maricel. Maaari nating simulan muli. I'll make it up to you. Ipinapangako ko. Tumingin si Maricel sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay kanyang pangarap. Ngunit ngayon ay isa na lamang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang puso ay wala ng galit. Tila ang lahat ng poot ay natuyo na sa ilalim ng init ng katarungan. Ang nararamdaman na lamang niya ay isang malalim na pait at awa. Pinatawad na kita, Mateo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa aking pag-alis. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kaniyang boses ay kasing linaw ng tubig sa sapa. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan mo sa batas. Ang pagmamahal na sinasabi mo, patay na yon kasabay ni Mang Carding at ni Sarah. Sa kabilang selda,
Naririnig ang hiyaw ni Doña Aurora. Pinagagalitan niya ang kaniyang abogado, isinisigaw ang kaniyang kapangyarihan na tila ba hindi pa rin siya nagigising sa realidad na siya ay isa na lamang bilanggo. Ang kaniyang mga alahas ay kinuha na at ang kaniyang marangyang damit ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. Ang reyna ng katusuhan ay naging isang alipin ng kaniyang sariling kasamaan. Dinalaw din ni Maricel si Monica sa ospital. Ang babae ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa stress at sa mga gamot na ipinainom sa kanya. Nang makita ni Monica si Maricel, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Salamat Maricel. Dahil sa iyo, magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ng malaya ang anak ko. Bulong ni Monica habang hinahaplos ang kaniyang tiyan. Alagaan mo siya, Monica. Huwag mong hayaang lumaki siyang may bahid ng pangalang De Vega sa kaniyang pagkatao. Tugon ni Maricel bago tuluyang lumabas ng silid. Bago lumisan sa Maynila, pumunta si Maricel sa kaniyang dating ospital. Ang board of directors ay naghihintay sa kanya, nag-aalok ng posisyon bilang Chief of Cardiology at ibinabalik ang kaniyang mga shares. Ngunit habang nakatingin siya sa kaniyang stethoscope at sa mga makabagong kagamitan sa paligid, naramdaman niya ang isang tawag mula sa malayo. Ibinibigay ko ang lahat ng aking shares at ang aking posisyon sa itatayo nating Sarah and Carding Foundation. Gamitin niyo ang perang ito para sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ng kanilang operasyon sa puso. Ang desisyon ni Maricel na ikinagulat ng lahat. Ang katarungan ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa lahat ng mga naging biktima ng sistemang ito. Paglabas niya ng ospital, nakita niya si Benji na naghihintay sa kaniyang lumang sasakyan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Maricel at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang mga gamit ay nasa likod na ng sasakyan, hindi na ang mga mamahaling designer bags, kundi ang mga kagamitang medikal na gagamitin niya sa kaniyang pagbabalik sa Barrio San Roque. Handa ka na ba talaga, doktora? Tanong ni Benji habang pinaandar ang makina. Mas handa pa sa kahit anong araw ng buhay ko, Benji, sagot ni Maricel. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mga matatayog na gusali ng Maynila, tumingin si Maricel sa side mirror. Ang anino ng mansyon at ng ospital ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Sa kanyang harap ay ang mahabang kalsada patungo sa mga luntiang bukid, kung saan ang kaniyang mga kamay ay muling magliligtas ng buhay. Hindi para sa pera, hindi para sa katanyagan, kundi para sa dalisay na paglilingkod. Ang bagyo ay lumipas na. Ang puso ni Maricel, na dati ay pinagkaitan ng katarungan, ay muli nang tumitibok ng may bagong layunin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kalsada, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala na may dalang isang balitang magbubukas ng isang pinto na akala niya ay sarado na habang buhay. Ang bawat simoy ng hangin sa Barrio San Roque ay tila isang mahinang haplos ng kalikasan, isang pabulong na paalala na ang bawat sugat ay may nakatadhanang panahon ng paghilom. Nakatayo si Maricel sa harap ng kaniyang bagong tahanan, isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento, na napapalibutan ng mga punong mangga at malawak na taniman ng gulay. Ang amoy ng basang lupa, matapos ang ambon, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman natagpuan sa loob ng kaniyang marangyang mansyon sa lungsod. Ang kaniyang stethoscope ay hindi na nakatago sa ilalim ng mga damit. Ito ay nakasabit ng may buong pagmamalaki sa kaniyang leeg, tila isang kwintas ng kaniyang tunay na bokasyon. Ang mahiwagang tawag na kaniyang natanggap kanina ay mula sa pandaigdigang samahan ng mga manggagamot. Binibigyan siya ng parangal bilang Doctor of the Year dahil sa kaniyang katapangan sa paglalantad ng sindikato ng mga pekeng gamot. Inimbitahan siyang maging panauhing pandangal
sa isang malaking kumbensyon sa ibang bansa. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga bata sa baryo na nagtatakbuhan ng may mga ngiti sa labi, alam ni Maricel ang kaniyang sagot. Ang parangal ay isang papel lamang. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang humihinga ng maluwag ang mga taong kaniyang pinaglilingkuran. Doktora Maricel, dumating na po ang mga bagong kagamitan para sa ating klinika. Ang masayang hiyaw ni Benji ang bumasag sa kaniyang malalim na pag-iisip. Nakita niya ang kaniyang kababata na may dalang mga kahon. Ang kaniyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Dinaluhan ni Maricel ang mga taga-baryo na tumulong sa pag-aayos ng klinika. Wala nang takot sa kanilang mga mata, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat pagmamano ng mga bata at ang bawat mainit na pagbati ng mga matatanda ay tila mga tahi na unti-unting bumubuo sa kaniyang nadurog na pagkatao. Lumabas si Lola Estela mula sa kaniyang dampa. May bitbit na isang mangkok ng kaniyang espesyal na ginataan. Ang kaniyang paglakad ay matatag na, isang buhay na patunay ng kakayahan ni Maricel bilang isang doktor. Anak, para sa iyo ito. Salamat sa pagbabalik sa amin. Wika ni Lola Estela habang iniaabot ang pagkain. Ang init ng mangkok sa kanyang mga palad ay tila dumadaloy patungo sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, nakatanggap si Maricel ng isang liham mula sa lungsod. Ito ay mula kay Monica. Isang larawan ng isang malusog na sanggol na lalaki ang nakalakip doon. Ang pangalan ng bata ay Gabriel Carding, isang pagkilala sa dalawang lalaking nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Isinulat ni Monica na maayos na silang naninirahan sa malayo sa puot ng mga De Vega. Ang huling pangungusap sa liham ay nagpatulo sa mga luha ni Maricel. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang babae ay hindi kailangang maging biktima habang buhay. Tumingin si Maricel sa malawak na langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, na lumilikha ng mga kulay na lila at ginto sa abot-tanaw. Nararamdaman niya ang presensya ni Sarah sa kaniyang tabi, tila nakikisalo sa kaniyang kapayapaan. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay pinararatangang pumatay, ay muli nang naging mga kamay ng pag-asa. Inilabas niya ang kaniyang notebook at nagsimulang magsulat ng kaniyang mga plano para sa susunod na buwan. Gusto niyang magtayo ng isang mobile clinic para sa mga malalayong sityo. Gusto niyang turuan ang mga nanay tungkol sa tamang nutrisyon. Ang kaniyang listahan ay mahaba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito utos mula sa isang biyanan, kundi kusa mula sa kaniyang sariling kaluluwa. Benji, bukas ay sisimulan na natin ang pagbabakuna sa mga bata sa kabilang baryo, sabi ni Maricel habang inaayos ang kanyang mga gamot. Kahit saan ka pumunta, doktora, sasama ako. Tugon ni Benji ng may katapatan. Isang matamis na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisilbing musika sa kanilang paligid, habang ang mga bituin ay isa-isang nagpapakita sa langit. Si Maricel, ang doktora na dumaan sa apoy at bagyo, ay natagpuan na ang kaniyang tunay na layunin. Hindi sa ilalim ng mga makinang nailaw ng syudad, kundi sa ilalim ng payapang gabi ng probinsya. Ang kaniyang puso ay hindi na pinagkaitan. Ang kaniyang puso ay muling buo, muling nagmamahal, at higit sa lahat, muling nagbibigay ng buhay. Ang puting gown na ito ay hindi na simbolo ng aking pagkakakulong sa isang pangalang hindi ko naman pag-aari, kundi isang bandila ng aking kalayaan at ng bawat buhay na muli nating ititindig. Ang boses ni Maricel ay matatag habang hinahaplos niya ang telang puti na nakasabit sa kaniyang balikat. Ngayong araw, ang Barrio San Roque ay hindi na lamang isang taguan para sa isang takas na doktora. Ito na ang sentro ng isang bagong pag-asa. Sa harap ng kaniyang maliit ngunit malinis na klinika, isang simpleng marker na gawa sa tanso ang nakalagay. Nakaukit doon ang mga pangalang Sarah at Carding Community Hospital. Ang bawat titik
ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng umaga. Isang pagkilala sa mga kaluluwang nagsilbing mitya ng kanyang pakikipaglaban. Ang paligid ay puno ng buhay. Naririnig ang malulutong na tawa ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng punong nara. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ng mga taga-baryo sa tuwa at ang mahinang kalansing ng mga kaldero habang inihahanda ang pagsasalo-salo. Walang mamahaling wine, walang toksido, at walang kaplastikan. Ang tanging naroon ay ang dalisay na pasasalamat ng mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang kalusugan at pagkakaisa. Lumapit si Lola Estela kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Marahan niyang kinuha ang kamay ng doktora at idiniit ito sa kanyang noo. Isang pagmamano na puno ng paggalang at pagmamahal. Doktora, ikaw ang anghel na ipinadala ng langit upang hilumin ang aming mga sugat, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa aming mga puso. Bulong ng matanda. Naramdaman ni Maricel ang isang mainit na bugso ng emosyon. Naalala niya ang gabi ng kaniyang anibersaryo, ang tunog ng basag na relo sa sahig ng mansyon, at ang malamig na ulan na tila nais siyang lamunin. Ang lahat ng sakit na yon ay tila naging mga abono lamang sa lupang kaniyang kinatatayuan ngayon upang mamulaklak ang isang mas matatag na Maricel. Ang pagtataksil ni Mateo at ang kalupitan ni Doña Aurora ay wala na sa kaniyang sistema. Sila ay mga anino na lamang ng isang kahapong wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng katuwaan, lumapit si Benji sa kanya. May dala itong isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak na kinuha mula sa gilid ng bundok. Para sa pinakamatapang na doktora na nakilala ko, wika ni Benji, ang kaniyang mga mata ay may kislap na higit pa sa pagkakaibigan. Inabot ni Maricel ang mga bulaklak, ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. Sa haplos na yon, naramdaman niya ang isang uri ng kilig na matagal na niyang nakalimutan. Isang damdaming hindi nakabatay sa mga pangakong napapako, kundi sa katapatan ng isang taong nanatili sa kaniyang tabi noong wala na siyang anuman. Ang slow burn na pagmamahalan nila ay hindi na kailangang madaliin. Sapat na ang alam nilang pareho silang nakatayo sa iisang direksyon. Salamat, Benji. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Mahinang sabi ni Maricel. Tumingin si Maricel sa malayo, sa kalsadang patungo sa lungsod. Alam niyang, sa mga oras na ito, ang kaniyang mga kaaway ay nagdurusa sa likod ng rehas. Kinakain ng sarili nilang pagsisisi at kahihiyan, ngunit hindi na niya kailangang tingnan ang kanilang pagbagsak upang makaramdam ng tagumpay. Ang kaniyang tagumpay ay nasa harap niya. Sa bawat pasyenteng muling nakakangiti, sa bawat batang malusog, at sa bawat gabi na nakakatulog siyang may malinis na konsensya. Isang huling tingin ang ibinigay ni Maricel sa kaniyang stethoscope. Ipinangako niya sa kaniyang sarili na hinding-hindi na niya hahayaang madungisan ang kaniyang dangal. Siya ay hindi na lamang si Maricel na biktima ng pagtataksil. Siya na si Doktora Maricel Valeriano, ang manggagamot ng bayan. Habang ang araw ay pumapailan lang sa gitna ng langit, itinaas ni Maricel ang kanyang mukha upang damhin ang init nito. Ang bawat hininga niya ay puno ng layunin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang awit ng pagsasalamat. Ang paglalakbay ay naging mahaba at madugo. Ngunit sa dulo nito, natagpuan niya ang pinakamahalagang gamot sa lahat, ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng sinuman. Sa Barrio San Roque, ang kwento ng pusong pinagkaitan ay natapos na. Ang nagsisimula na ay ang alamat ng pusong naghihilom. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagbitiw sa kadenang nagkakabit sa iyo sa isang mapait na kahapon upang makalipad ka patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Lumipas ang mga panahon at ang mga dahon sa Barrio San Roque ay paulit-ulit na nalagas at muling sumibol.
Tila ba nakikisabay sa siklo ng buhay ni Maricel. Nakatayo siya sa beranda ng kaniyang klinika habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila. Isang tanawin na dati ay hindi niya napapansin sa gitna ng kaniyang abalang buhay sa lungsod. Sa kaniyang mga kamay ay hawak niya ang isang huling sulat mula sa kaniyang abogado sa Maynila. Ang hatol ay pinalna. Si Doña Aurora ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga ilegal na transaksyon at pagmamanipula ng mga gamot na nagresulta sa pagkamatay ng ilang pasyente. Si Mateo naman ay nahaharap sa mahabang taon sa likod ng rehas dahil sa pagiging kasabwat at sa mga pandarayang ginawa nito. Nabasa ni Maricel na ang mansyon ng mga De Vega ay naisubasta na upang bayaran ang mga danyo sa mga biktima. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Naitanong ni Maricel sa kanyang sarili, nakamit ko na ba ang tunay na kapayapaan? Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng klinika kung saan ang amoy ng malinis na kagamitan at ang katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng kumpirmasyon. Ang kanyang sagot ay oo. Hindi dahil sa nakulong ang kanyang mga kaaway, kundi dahil ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang kirot kapag naririnig ang kanilang mga pangalan. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling anihan ng kanilang mga itinanim. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan. Ang lumang jeep ni Benji. Huminto ito sa tapat ng klinika at bumaba ang kanyang kaibigan. May dalang mga sariwang prutas at isang maliit na cake. Happy anniversary sa ating klinika, Maricel. Wika ni Benji. Ang kanyang boses ay puno ng init na tila isang yakap sa malamig na gabi. 1 taon na mula nang buksan natin ang pintuang ito para sa mga taga San Roque. Ngumiti si Maricel, isang ngiting hindi napilit kundi nanggagaling sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Salamat, Benji. Salamat sa pananatili. You know I'm not going anywhere, doktora? Biro ni Benji, ngunit ang kaniyang mga mata ay seryoso. Ready ka na bang mag-celebrate kasama ang mga bata sa plaza? Sandali na lang, may tatapusin lang akong huling entry sa journal ko. Tugon ni Maricel. Umupo si Maricel sa kanyang mesa at isinulat ang huling mga salita para sa kabanatang ito ng kaniyang buhay. Sa kaniyang isipan, muling naglakbay ang kaniyang alaala. Mula sa basag na relo sa mansyon, sa ulan sa kalsada, sa madilim na selda, hanggang sa liwanag ng baryo San Roque. Ang bawat sugat ay naging peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Ang aral na kanyang natutunan ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang maging ina o sa kanyang katayuan bilang asawa, kundi sa kanyang paninindigan sa katotohanan at sa kanyang lakas na muling buuin ang sarili matapos durugin ng mundong kaniyang pinaglingkuran. Ang tunay na healing ay hindi lamang ang pagkawala ng sakit, kundi ang paggamit ng sakit na yon upang maging mas mabuting tao para sa iba. Lumabas si Maricel mula sa klinika at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Tumingin siya sa mga bituin at naramdaman ang isang kakaibang gaan sa kaniyang dibdib. Siya ay malaya na, siya ay buo na, at higit sa lahat, siya ay minamahal. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Benji habang naglalakad sila patungo sa plaza. Ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang tawanan ng mga tao sa malayo ay nagsisilbing oyayin ng kaniyang bagong simula. Ang kwento ni Maricel ay hindi lamang kwento ng pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang kanta ng pag-asa na mananatiling nakaukit sa bawat puso ng mga taong naniniwalang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay laging may sikat ng araw na naghihintay. Tara na, Benji. Marami pa tayong buhay na kailangang hilumin bukas. Bulong ni Maricel sa hangin. Ang gabi ay payapa. Ang puso ay payapa.
Ang lahat ay nasa tamang lugar na.